Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Hanapin po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs, at suportahan niyo po ang aking weekly uploads sa second channel na yon. Ngayong gabi, maraming kababaihan ang hanggang sa ngayon ay nakakaranas ng pang-aabuso. Mapanobyo o asawa man nila, marami ang lumalaban ngunit marami rin ang mas pinipiling manahimik na lamang dahil sa takot at iba pang personal na dahilan. Pero ano nga ba ang pakiramdam ng isang babae kung ang inakala niyang lalaking poproteksyonan siya ay siya palang magbibigay ng sakit at hapdi sa kanya? Paano kung natali ka sa isang lalaking mapang-abuso? Magtitiis ka ba? Alang-alang sa pangakong binitawan ninyong dalawa sa harap ng dambana ng Diyos. Dear Papa Dudut, naniniwala ako na kung totoo kang nagmamahal ay kaya mong magtiis at magsakripisyo para sa iyong minamahal. Matagal na panahon kong pinatunayan yan. Papa Dudut, pakitago na lamang po ako sa pangalang Faith. 22 years old ako noon nang makilala ko ang aking napangasawa na si Jomar. Driver siya ng taxi at naging pasahero niya ako. Nagkakwentuhan sa biyahe, lakas loob niyang kinuha ang phone number ko na agad ko rin na ibinigay. Nagkatawagan, naging textmate hanggang sa manligaw siya sa akin. Gusto ko na si Jomar, unang beses ko pa lamang na nakita siya, kaya hindi ko na pinatagal ang lahat at sinagot ko na siya. Tumagal ng 4 na taon ang aming pagiging magkasintahan bago kami nag-decide na magpakasal, Papa Dudut. Hindi ganoon kagarbo ang aming kasal pero ako na yata ang pinakamasayang babae ng araw na yon dahil napag-isang dibdib ako at ang lalaking minamahal ko. Bago ko pakasalan si Jomar ay may napapansin akong ugali sa kanya na medyo hindi ko nagustuhan. Nakikialam siya sa isusuot ko. Ayaw niya ng sexy dahil alam niya na mag-isip ang mga lalaki. Kapag nasa public place kami at napatingin ako sa ibang lalaki ay hindi niya ako kinakausap. May mga pagkakataon pa na kapag nag-aaway kami minumura niya ako at tinutulak. Pero lahat ng yon ay inisip kong normal. Ganon lang siguro si Jomar kasi mahal na mahal niya ako. Nung una ay nakikitira kami sa mga magulang ko dahil wala pa kaming sariling bahay. Pero nang ma-turn over na sa amin ang bahay na kinuha namin sa pamamagitan ng pag-ibig ay lumipat na kami roon. Naghanap na rin ako ng trabaho upang may katuwang si Jomar sa pagbabayad ng monthly bills kasama na ang bayad sa bahay. Hindi naman gaanong kalaki ang bahay na kinuha namin kaya hindi rin malaki ang monthly. Kapag may sobra ay tinatabi namin hanggang sa mapaganda namin kahit paano ang aming maliit na bahay. Masaya kami sa buhay namin ni Jomar noong umpisa. Hindi kami mayaman at hindi rin marami ang aming pera pero hindi yon naging hadlang upang kami ay maging masaya. Napilitan akong huminto sa pagtatrabaho nang mabuntis ako, Papa Dudut. Napag-usapan na namin noon ni Jomar na sa sandaling mabuntis ako ay hindi na ako magtatrabaho. Magiging housewife ako upang asikasuhin siya at ang anak namin. Habang siya naman ang solong magtatrabaho. Pumayag ako sa gustong mangyari ni Jomar dahil ganon din ang gusto ko. Ang gusto ko ay matutukan ang aming anak hanggang sa ito ay lumaki at magkaroon ng isip. Isa pa ay ayokong lumaki ang aking anak na ibang tao ang nag-aalaga. Kaya nang mga anak ako sa aming panganay na isang lalaki na itatago ko sa pangalang Josh ay inihanda ko ng aking sarili sa buhay ng isang nanay. Mas lalong naging masipag si Jomar nang magkaroon kami ng anak. Madalas ay madaling araw na siyang nakakauwi mula sa pagmamaneho ng taxi. After kong mga anak ay mas lumakas akong kumain kaya naging mabilis ang pagdagdag ng aking timbang. Halos dumoble ang laki ng katawan ko kumpara noong hindi pa ako nabuntis at nanganak. Ang tingin ko tuloy sa sarili ko ay ang pangit ko na at baka palitan ako ng asawa ko dahil doon. O kaya ay mawalan siya ng gana sa akin at pandirihan niya ako kasi hindi na ako sexy kagaya noong makilala niya ako. Kanina ka pang nakaharap dyan sa salamin, Faith ah.
Halika na, kumain na tayo. Lumalamig na itong pagkain. Ang tura ni Jomar sa akin. Nakasimangot kong tinignan ang aking sarili sa salamin. Hindi ko nagugustuhan ang nakikita ko doon, Papa Dudut. 2 taon na ang anak namin pero hindi ko pa rin naibabalik ang dati kong sexy na pangangatawan. Ang taba ko na lalo, Jomar. Ang dami ko ng bilbil sa tiyan. Himoto ko. Tapos adobong baboy pa ang ulam natin ngayon. Mapaparami na naman ang kain ko niyan eh. Nakasimangot kong dugtong. Umupo na ako sa tabi ng aking asawa. Ano kung mataba ka? Para sa akin ikaw pa rin ang pinakamaganda at sexy na babae sa buong universe. Nakangiting wika naman ni Jomar. Binobola mo lang ako. Sinasabi mo lang yan para hindi ko isipin na ang taba at ang pangit ko na. Nakanguso kong sabi. Sino ba kasing may sabing pangit ka na? Saka hindi porket mataba ay pangit na ha. Ang ganda-ganda mo kaya asawa ko. Kinabig pa ako ni Jomar at ginawaran ng mabilis na halik sa labi. Baka kapag lalo akong tumaba ay maghanap ka ng iba. Yung mas maganda at mas sexy sa akin. Malungkot kong sabi. Yan ang hindi mangyayari. Kahit lumaki ka pa na kasing laki ng dramay, hindi kita ipagpapalit sa kahit na sinong babae dyan. Faith, mahal pa rin kita kahit na ano pa ang maging itsura mo. Promise. Pangako ni Jomar at itinaas pa niya ang kanyang kanang kamay bilang tanda ng kanyang pangangako sa akin. Grabe ang insecurity ko sa sarili ko kaya nasabi ko ang lahat ng yon, Papa Dudut. Ang baba ng tingin ko sa aking sarili kahit pa sinabi ni Jomar na hindi niya ako ipagpapalit. Kahit mataba ako ay hindi ko yon pinaniwalaan. Sinabi ko sa aking sarili na magpapapayat na talaga ako at hindi na ako magpapatukso sa masasarap na pagkain. Nagsimula akong magbawas ng pagkain at mag-jogging tuwing umaga. Nang medyo nasanay na ang katawan ko sa ganitong activity ay nag-enroll ako sa isang gym na malapit lang sa bahay. Tuwing hapon ay nagpupunta ako sa gym at meron akong gym instructor na umaalalay sa akin dahil bago pa lamang ako sa mga gym equipment. Inihabilin ko muna sa parents ko ang anak ko kapag nagtutungo ako sa gym. Lahat ay hindi ko pa alam gamitin. Kailangan ko rin kasi na magtuturo sa akin ng tamang pag-exercise para mas maging mabilis ang aking pagpapapayat. Proud gay ang aking gym instructor na si Jerry. Sa unang tingin nga lang ay akalain mong straight siya dahil sa laki ng katawan niya at panlalaking pananamit. Pero kapag magana ang loob niya sa iyo ay doon na niya ipapakita sa iyo ang pagpitik ng kanyang balakang at pagbirit sa mga sikat na awitin ni Regine Velasquez. Dahil sa love ko ang mga bakla ay naging magkaibigan kami ni Jerry. Sa loob lang ng ilang buwan ay nakita ko ang malaking pagbabago sa aking katawan. Unti-unti ay bumalik na ang sexy kong pangangatawan. Proud na proud sa akin si Jerry kasi sobrang disiplinado ko raw kaya mabilis kong nakuhang resulta na gusto naming dalawa para sa aking katawan. Kahit pa nang maramdaman ko na sexy na ulit ako ay hindi pa rin ako tumigil sa pag-gym at pagdadiet. Gusto ko na kasing i-maintain ang katawan kong ganon, Papa Dudut. Isang hapon ng linggo ay paalis na sana ako ng bahay para magpunta ng gym nang harangin ako ni Jomar. O saan ka pupunta? Dala mo pa si baby, ang sabi ni Jomar sa akin. Sa gym, itong si baby ay sa amin muna. Alam ko kasi na rest day mo ngayon kaya ayoko mag-alaga ka ng baby natin, tugon ko. Gym? Sunday? Hindi ka pa ba kontento sa katawan mo, Faith? Sexy ka na, payat ka na. Kailan ka ba titigil sa gym mo na yan? Magkasalubong ang 2 kilay na wika ni Jomar. Hindi ako titigil sa pag-gym para ma-maintain ko na ang ganitong katawan. Para din naman sa iyo to, Jomar eh. Ikaw naman ang makikinabang nitong katawan ko, hindi ba? Kumindat pa ako sa kanya. Ewan ko sa iyo, bahala ka na. Sige na, tumalis ka na at basta umuwi ka kaagad ha. May inis pa niya ang pagtaboy sa akin. Kahit alam kong masama ang loob ni Jomar ay nagpunta pa rin ako sa gym. Sa araw ng rest day niya ay tumuloy pa rin ako. Nangihinayang kasi ako sa ibabayad ko buwan-buwan kaya sinusulit ko talaga. Pagdating sa gym habang tinutulungan ako ni Jerry sa pag-warm up ay nasabi ko sa kanya ang inasal ng asawa ko bago ako umalis ng bahay.
Ang sabi sa akin ni Jerry ay ganun daw madalas ang mga lalaki. Kapag nakikita na gumaganda ang kanilang asawa o girlfriend ay kung ano-ano ang iniisip. Kaya siya nagpapaganda kasi may ibang lalaki o kaya ay para makalandi sa iba. Pero hindi naman ganon ang reason ko kung bakit ako nagpapasexy. Ang dahilan ko ay upang bumalik ang nawawalang self-confidence ko at syempre para mawala ang insecurities ko sa katawan. Basta girl ha, kahit paintuin ka ng asawa mo, sa pagpapasexy ay huwag mo siyang susundin. Ituloy mo lang para sa sarili mo. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng asawa mo na mamahalin ka niya kahit tumaba ka pa. Naku, maghahanap yun ng iba. Saka mga lalaki, sala sa init, sala sa lamig yan. Pagpapayo pa ni Jerry na may kasamang pagbibiro. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. What I mean is kapag pinabayaan mo ang sarili mo, maghahanap yan ng iba. Kapag nagpaganda ka, iisipin na ikaw naman ang may iba. Ang gulo na nga ng mundo dumadagdag pa yung mga lalaking yan. Maarting tura ni Jerry na may kasama pang pagtirik ng kanyang mga mata. Sinunod ko ang ipinayong yon sa akin ni Jerry, Papa Dudut. Nagdesisyon ako sa aking sarili na hindi ako titigil sa pag-gym para sa ikagaganda pa ng aking katawan. Sa kabilang isa na akong nanay, dapat ay fit and healthy ang aking pangangatawan para hindi agad ako mapagod sa mga gawaing bahay. Matapos ko sa gym ay pumunta na ako sa bahay ng mga magulang ko para kunin ang anak ko. Pero sabi ng nanay ko ay kinuha na ni Jomar. Pag uwi ko sa aming bahay ay nakita ko si Jomar na buhat ang aming anak na si Josh. Kukunin ko na sana si Josh sa kanya pero inalayo niya sa akin ang bata. Inilapag niya sa sahig ang aming anak at hinayaan nitong maglakad ng mag-isa. Napansin ko na hanggang sa oras na yon ay hindi pa rin maganda ang mood ni Jomar. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na kinuha mo na si Josh kanina? Hindi na sana ako dumaan doon at dito na ako dumiretso. Sayang ang pamasahe. Mahinahon kong sabi para lang meron kaming mapag-usapan ng aking asawa. Sa pamasahe nanghihinayang ka pero sa binabayad mo sa gym hindi. Pabulong na sabi niya pero malinaw ko pa ring narinig. Iba yun, saka nagtatampo ka pa rin ba kasi hindi ko sinunod ang gusto mong tumigil na ako sa gym? Tanong ko sa kanya. Alam ko na kung bakit ayaw mong tumigil sa pag-gym, Faith. Sinundan kita kanina at nakita ko ang dahilan. Ang ganda pala ng katawan ng gym instructor mo Kaya pala kulang na lang ay doon ka na tumira. Baka gusto mong dalhin mo na ang mga damit mo sa gym. Nagsiselos niyang sambit. Malakas akong natawa sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Alam ko kasi na si Jerry ang tinutukoy niyang gym instructor. Anong nakakatawa? Naiinis na tanong pa ni Jomar. Natatawa ko sa iyo, Jomar. Si Jerry kasi yon. Kung nilubos-lubos mo na sana ang pagsunod sa akin sa gym at nilapitan mo kami, di nalaman mo na bakla yung pinagseselosan mo. Patuloy ako sa pagtatawa. Laking gulat ko nang biglang sinampal ni Jomar ang bibig ko. Malakas yon at namanhid ng kaunting segundo ang buong bibig ko dahil doon, Papa Dudut. Sa gulat ko ay hindi na ako nakapag-react. Nakatulala ako sa kanya at hindi makapaniwala sa ginawa niyang yon. Dinuro ako ni Jomar. Huwag mo ko pinagtatawanan Ginagawa mo pa akong tanga. Bakla, kung hawakan ka sa legs mo parang may iba na kayong gagawin sa gym. Nakakahiya ka, sigaw niya. Napapikit ako nang inumangan niya ako ng suntok pero hindi niya itinuloy. Jomar, nagsasabi ako ng totoo. Bakla talaga si Jerry. Tinutulungan niya ako mag-warm up kaya hinahawakan niya ako. Paliwanag ko habang hawak ang nasampal na bunganga. Kahit na anong paliwanag ko kay Jomar ay hindi siya naniniwala sa akin, Papa Dudut. Mas pinapaniwalaan pa niya ang hinala niya kesa sa mga sinabi ko. Ang nakakagulat pa ay first time niya akong nasaktan ng ganon. Kung noon ay itinulak niya ako ng gabing yon ay may nangyari na talagang pisikalan, Papa Dudut. Nawala na sa utak ko ang ginawang pananakit sa akin ni Jomar sa paglipas ng ilang araw. Kahit na wala akong nakuhang sorry mula sa kanya ay inintindi ko na lamang na nagsiselo siya kaya niya ako nasaktan. Kaya para hindi na maulit ang pagsiselos na yon ni Jomar ay huminto na ako sa pag-gym at home workout na lamang ako, Papa Dudut. Hanggang isang gabi ay umuwing lasing si Jomar.
Namumulang mukha niya at napansin ko kaagad na parang hindi maganda ang mood niya. Nang tanungin ko siya kung may problema ba siya ay hindi niya ako sinagot, Papa Dudut. Bagkos ay sinaktan pa niya ako. 2 beses niya akong sinampal at parang punching bag na sinuntok niya ako sa tiyan at nang mapalugmok ako sa sahig ay sinipa pa niya ako sa ulo ng makailang beses. Kung hindi pa ako sumigaw ng tama na ay hindi siya titigil. Noon lang ako nakaramdam ng ganong takot sa sarili kong asawa. Hindi ko kasi alam kung bakit siya lasing na lasing at sinaktan pa niya ako. Wala akong natatandaan na may ginawa akong kasalanan sa kanya. Ang gym lang naman ang kinagalit niya sa akin at matagal ko na yung itinigil kahit labag yon sa kalooban ko. Hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin siya dahil matapos niya akong saktan ay parang walang nangyari na pumasok siya ng kwarto at natulog. Gulong-gulo tuloy ang utak ko dahil pilit akong naghahanap ng sagot sa tanong kung bakit niya ako sinaktan ng ganon katindi. Kinabukasan ng umaga nang magising si Jomar ay tinanong niya ako kung bakit meron akong pasa sa mukha. Akala ko ay nagkukunwari lamang siya na hindi niya alam pero sa pag-uusap namin ay wala talaga siyang natatandaan na halos bugbugin na niya ako kagabi. Tumawa pa nga siya dahil nagbibiro daw ako. Siguro daw ay nadapa ako at napasubsob. Ikaw talagang may gawa nito sa akin, Jomar. Itatanong ko nga rin sana sa iyo kung bakit mo ako sinaktan kagabi. Bakit? Naluluha kong tanong na may kasamang takot. Nasa utak ko pa rin kasi ang ginawa niya sa akin. Hindi ko talaga matandaan na sinaktan kita, Faith. Lasing na lasing siguro talaga ako kagabi. Naguguluhang turan pa ni Jomar. Bakit ka ba naglasing? Hindi mo naman yun ginagawa ang sabi ko. Inamin sa akin ni Jomar na tinanggal na siya sa trabaho ng boss nila dahil ilang beses na pala itong naibabangga ang taxi na minamaneho nito. Na-depress daw siya kaya naisipan niyang magpakalasing. Kaya sinabi ko sa sarili ko na lasing at problemado si Jomar kaya niya ako sinaktan. Paano na tayo nito ngayon? Saan tayo kukuha ng pambayad sa bahay? Nag-aalala kong tanong. Pero ang totoo ay higit sa lahat ay ang anak namin ang inaalala ko. Ano kaya kung bumalik na lamang ako sa pagtatrabaho? Suggest ko. Ayoko baka mamaya ay may makilala ka pa ron tapos magkagusto sa'yo. Dito ka na lang sa bahay. Alagaan mo si Josh. Tugon pa ni Jomar. Ang sabi ni Jomar ay may naitabi siyang pera. Pansamantala ay magbebenta raw muna ako ng street foods sa harapan ng bahay habang siya ay naghahanap ng panibagong trabaho. Maganda raw na gumagalaw pa rin ang pera namin habang wala pa siyang permanenteng trabaho kesa sa unti-unti yung nauubos. Nagustuhan ko ang suggestion na yon ni Jomar, Papa Dudut. Medyo naiinip kasi ako sa bahay kaya maganda na meron akong pinagkakaabalahan. Nang araw din na yon ay bumili kami ng kailangan namin para sa maliit na negosyo na naisip ni Jomar. Kumuha na rin kami ng permit sa munisipyo upang wala kaming maging problema. Sa unang araw ko ng pagtitinda ng mga street foods ay medyo nahirapan ako. Lalo na't may inaalagaan pa akong bata. Tsinaga ko yon hanggang sa masanay na lamang ako. Si Jomar ay nagkaroon na rin ng bagong trabaho bilang shuttle driver sa isang kumpanya na gumagawa ng parts ng computer. Shifting ang pasok niya kaya paiba-iba ng oras na magkasama kami sa bahay. Kahit may trabaho na si Jomar ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagtitinda, Papa Dudut. Nasanay na kasi ako sa ginagawa ko at nag-i-enjoy na ako. Isa pa ay kahit papaano ay nakakatulong ang kinikita ko roon sa pang-araw-araw namin. Saka hinahanap ako ng mga kapitbahay ko kapag hindi ako nagtitinda. Dahil din sa maliit naming negosyo na yon ay nadagdagan ng aking mga kakilala sa lugar ng aming tinitirhan. May mga naging suki ako at tumatambay sa pwesto ko at nakikipagkwentuhan. Kahit nga yung mga binatang naglalaro ng basketball sa court, malapit sa pwesto ko ay doon nagpupunta sa akin para kumain o kaya ay uminom ng sa malamig. Hindi maiiwasan, Papa Dudut,
sa mga binatang lalaki ang mapagbiro na minsan ay sinasakyan ko na lamang. Ate Faith, crush ka raw ni Troy? Biro ng isa sa mga binatang naglalaro ng basketball. Suki ko na ang grupo nila. Madalas ay silang nakakaubos ng mga paninda ko. Uy, nakakahiya ka. Baka marinig ng asawa ni Ate Faith yung biro mo. Magalit pa yun sa atin eh. Namumulang mukha na sabi pa ni Troy. Hindi magagalit si Jomar basta uubusin niyo ang mga paninda ko lagi pagbibiro ko. Para sa akin ay biro lamang ang mga ganong usapan at syempre kailangan ko rin na makisama sa mga customers para magpabalik-balik sila sa akin. May ilan nang naunang magtinda sa akin ng ganon kaya kailangan kong maging magiliw sa lahat para sa akin na sila palaging bumili. Lingid sa aking kaalaman kapag walang pasok sa trabaho si Jomar ay napapansin niyang pagiging malapit ko sa mga binatilyo. Sa akin ay wala lang ang pakikipagbiroan ko sa kanila pero iba na palang tingin ng asawa ko sa ganon. Isang gabi kakatapos ko lang magtinda ay pinaubos ko muna ang paninda ko bago ako pumasok sa bahay at aaminin ko na medyo late na ang oras na yon para sa aming hapunan. Dahil naroon sa bahay si Jomar, nag-e-expect ako na siya na muna ang bahala sa pagluluto ng aming pagkain. Pero hindi pa pala siya nakapagluluto kahit na kanin. Tumigil ka na sa pagtitinda mong yan, Faith. Nakita mo na, gutom na kami ng anak mo pero nagtitinda ka pa rin. Seryosong sabi ni Jomar. Ang akala ko kasi ay ikaw nang bahalang magsaing. Pasensya ka na ha. Masasayang kasi yung paninda kung hindi ko ipapaubos. Paliwanag ko sa kanya. Ako talagang inaasahan mo na magluto. Isang beses sa isang linggo na nga lang ang pahinga ko dito eh. Pagagawin mo pa ako ng gawaing bahay. Pati itong pag-aalaga kay Josh sa akin mo na inasa. Kaya tumigil ka na dyan. Bukas ay ayokong malalaman na nagtitinda ka pa ha. Medyo malakas ang boses na wika ni Jomar. Pero Jomar, sayang kung ititigil ko ang negosyo natin. Hindi ba ang pagtitinda ko ng mga fishbowl at cake yam ang sumalba sa atin noon? Noong nawalan ka ng trabaho? Paalala ko sa kanya. Noon yun. May trabaho na ako ngayon kaya kahit huwag ka nang magtinda. Asikasuhin mo na lamang kaming dalawa ni Josh. Teka nga, bakit parang ang hirap sa yung sundin ang gusto ko? Dahil ba sa nangihinayang ka talaga o baka may iba ka pang dahilan? Bulyaw niya sa akin. Anong ibang dahilan? Wala nang ibang dahilan kundi yun lamang, tugon ko. Ilang beses ko nang napapansin na panay ang pagpapakit mo sa mga binata na naaabutan ko nakatambay dyan sa harapan ng bahay ha. Negosyo ba talaga ang intensyon mo? O dahilan mo lang yan para makaharot ka, Faith? Pag-aakusa niya sa akin. Sina Troy? Diyos ko Jomar, parang mga kapatid ko lamang ang mga yon. Saka nakikita ko sa kanila ang mga kapatid ko. Hindi ba puro lalaki ang mga kapatid ko? Pagpapaliwanag ko. Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Faith. Hindi ka na nahiya. May anak at asawa ka pero kung makipaglandian ka sa mga lalaki ay parang kang teenager. Daig mo pa nga mga teenager eh. Ang lakas-lakas ng tili at tawa mo. Patuloy niyang pagsigaw sa akin. Kahit kailan, hindi ako tumili at tumawa ng malakas kapag kausap sila no. Hindi ako malandi. Hindi ako nakikipaglandian. Katwiran ko pa kay Jomar. Ang pangangatwiran kong yon na naging mitya para magdilim ang paningin ng asawa ko sa akin. Sinabihan niya ako na huwag ko siyang sinisigawan. Nagulat ako nang bigla niya akong sapakin ng paulit-ulit. Kahit na anong iyak ko at pagmamakaawa ay ayaw pa rin tumigil ni Jomar sa pananakit sa akin. Hindi ko magawang lumaban sa kanya dahil mas malaki siya sa akin. Walang laban ng lakas ko kumpara sa lakas ni Jomar. Ang tanging nagawa ko ay salagin ang bawat suntok niya. Pero kahit masalag ko ang mga yon ay nasusundan pa rin niya ng mas maraming suntok. Tinigilan lamang ako ni Jomar nang matumba na ako sa sahig at nawala ng malay.
Bumalik ang ulirat ko pero naroon pa rin ako sa may sahig, Papa Dudut. Buong katawan ko ang masakit nang dahil sa pangbubugbog ni Jomar sa akin. Kahit mahirap ay pinilit kong tumayo, Papa Dudut. Ang anak ko kaagad ang aking inalala. Nakita ko si Jomar sa aming kwarto na mahimbing na natutulog at katabi ang aming anak. Hindi ko napigilan ang pag-iyak nang maalala ko ang ginawa niyang pananakit sa akin, Papa Dudut. Habang tumatagal ay gumagrabe ang ginagawa ni Jomar sa akin at may takot sa dibdib ko na baka sa susunod ay mas matindi pa roon ang mangyari sa akin kapag nagalit na naman siya. Naalala ko kasi ang sinabi sa akin ng nanay ko na kapag daw sinaktan ako ng boyfriend o asawa ko ng isang beses ay hiwalayan ko na kasi malaki ang chance na uulitin nito ang bagay na yon. May mga lalaki raw na pakiramdam nila ay may kapangyarihan sila kapag nasasaktan nila ang mga babae. Meron daw mga lalaki na pakiramdam nila ay pagmamay-ari nila ang kanilang nobya o asawa. Kaya kahit na anong gawin nila rito ay ayos lamang. Gusto nila na nakokontrol nila ang babae. Ngayon ay alam kong isa si Jomar sa mga lalaking yon, Papa Dudut. Kapag may hindi siya nagustuhan sa ginagawa ko, ay karahasan ang nagiging sagot niya para makontrol niya ako. Kapag umalma ako sa pinapagawa niya, ay mapanakit pa rin siya. Kailangan ko nang sabihin sa iba ang ginagawa ni Jomar sa akin. Yon ang tumakbo sa utak ko ng gabing yon. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang nanay ko. Kinuha ko ang aking phone at lumabas ng bahay. Nag-aalala ako na baka magising si Jomar at marinig niya ang aking pagsusumbong. Kahit late na ng gabing yon ay mabilis pa rin na nasagot ng nanay ko ang tawag ko. Pero nang marinig ko ang boses ng nanay ko ay biglang umurong ang dila ko, Papa Dudut. Naalala ko kung paano ko ipagmalaki si Jomar sa pamilya ko na mabait ang asawa kong si Jomar. Ipinagmalaki ko sa kanila na ibang-iba si Jomar sa mga lalaking nananakit sa kanilang asawa. Ang sabi ko pa ay lamok nga ay hindi kayang patayin ni Jomar, ang saktan pa kaya ako. Faith, bakit hindi ka nagsasalita? Anong meron? At tumawag ka ng ganitong oras? Nag-aalalang tanong ni nanay. Na-miss ko lang po kayo pagsisinungalin ko. Ayoko sanang umiyak pero ang hirap pigilan, Papa Dudut. Narinig tuloy ng nanay ko ang mga hikbi at singhot ko na labis niyang pinag-alala. Umiiyak ka? Bakit? Tanong niya. Miss na miss ko na po kasi kayo tugon ko. Miss agad, kakapunta mo lang dito nung nakaraan. Faith, umamin ka. May problema ka ba? Nag-aaway ba kayo ni Jomar? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Bakit naman po kami mag-aaway ni Jomar ang bait-bait ng asawa ko? Patuloy kong pagsisinungalin. Kahit na sinaktan ako ng aking asawa ay mas pinili kong manahimik, Papa Dudut. Ayoko masira ang magandang imahe ni Jomar sa ibang tao lalo na sa pamilya ko. Isa pang dahilan ay ayokong mapahiya sa pamilya ko dahil ipinagmalaki ko pa sa kanila si Jomar tapos ganun pala ang mangyayari. Nahihiya ako sa mga sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila na sinasaktan ako ng sarili kong asawa. Ayokong kaawaan nila ako at maging laman ng tsismisan. Ang isa rin sa kinakabahala ko kapag nagsumbong ako ay ang posibilidad na masira ang aking pamilya. Paano na ang anak ko? Lalaki siya na walang ama. Lalaki siyang magkahiwalay ang parents niya. Ayokong mangyari ang ganon sa sarili kong anak, Papa Dudut. Titiising ko na lamang ang lahat. Sabi ko pa ay hindi naman araw-araw nananakit si Jomar. Sinasaktan niya lamang ako kapag may hindi siya nagustuhang ginagawa ko o kaya ay hindi ko siya sinusunod sa gusto niya. Palagi ko pang ipinagdarasal sa Diyos na sana ay mawala na ang ganong ugali ng asawa ko. Sa tuwing magsisimba ako ay hindi maaring wala ang dasal kong yon para kay Jomar. At upang wala na siyang pagsilosan ay itinigil ko na ang pagtitinda ng street foods sa harapan ng aming bahay.
Simula nga noon ay bumalik na sa normal ang aming buhay. Palagi na lang ako nasa bahay at nag-aalaga ng anak namin. Nagluluto, naglilinis ng bahay at ginagampanan sa kama ang pagiging asawa ko kay Jomar. Naging dinumero ang galaw ko sa sarili kong pamamahay, Papa Dudut. Ingat na ingat ako sa kilos at sasabihin ko at baka hindi yon magustuhan ni Jomar. Parang nabubuhay na ako para i-please ang aking asawa. Pinipilit ko na maging perpektong asawa sa paningin niya. Baka rin naman kasi kasalanan ko kung bakit niya ako nasasaktan dati. Siguro nga ay matigas ang ulo ko. Yon ang tumatakbo sa utak ko. Yun nga lang, simula nang saktan ako ni Jomar ay may nabuo ng takot sa dibdib ko para sa kanya. Imbes na pakiramdam ko ay ligtas ako kapag nasa bahay si Jomar, ay takot ang nangingibabaw sa akin. Hanggang sa dumating na ang araw na hindi ko talaga makakalimutan sa buong buhay ko, Papa Dudut. Birthday noon ni Jomar. Binigyan niya ako ng pera na pambili ng panghanda niya para sa espesyal na araw na yon sa buhay niya. Nag-request siya ng alak at pulutan at chicharong bulaklak. Magiinuman daw sila ng mga katrabaho niya. Hindi naman sa pagmamayabang pero specialty ko ang chicharong bulaklak, Papa Dudut. Pero wala akong nabiling sangka para sa pulutan na request ni Jomar kaya hindi ko na yon nagawa pa. Ang naisip kong ilutong pulutan nila Jomar ay pork sisig. Ang anak namin ay dinala ko muna sa parents ko para makakilos ako ng mabilis sa bahay. Marami din kasi akong lulutuin tapos ako lang mag-isa. Hapon na nang dumating ang mga katrabaho ni Jomar sa bahay. Sakto lamang yon kasi tapos na akong magluto ng mga handa niya. Marami sila kaya aligaga ako sa pagsisilbi sa kanilang lahat. Ngunit sulit ang pagod ko sapagkat nakikita kong masaya ang aking asawa. Sapat ng kabayaran yon na napasaya ko si Jomar sa kanyang kaarawan. Unti-unting nabawasan ang bisita ni Jomar at nang dumilim na ay 7 na lamang silang natira na puro lalaki. Nag-set up ako ng lamesa at mga upuan sa harapan ng bahay para doon sila mag-inuman. Inilabas ko na ang mga alak, yelo, baso at kung ano-ano pang kailangan nila sa pag-iinom. Nang sabihin ni Jomar na gusto nilang mag-videoke ay ako rin na nag-ayos ng videoke nila sa labas. Inumpisahan ko na rin na gawin ang pulutan nila na sisig. Noong tanghali ko na yon niluto at iinitin na lamang. Mula sa kusina ay narinig ko na ipinagmamalaki ako ni Jomar sa mga kainuman niya. Matitikman ninyo ang chicharong bulaklak ng asawa ko. Baka makalimutan ninyo ang pangalan ng mga asawa ninyo kapag natikman nyo yon. Malakas na sabi pa ni Jomar. Ang misis mo ba nagluto ng lahat ng handa mo kanina? Tanong kay Jomar ng isa sa mga kasama niya. Oo, masarap lahat, hindi ba? Turan pa ni Jomar. Sobra parang Jomar, lalo na yung spaghetti, kakaiba. Palit na lang kaya tayo ng asawa. Pagbibiro pa ng isa. Hindi pwede, akin lang si Faith. Maswerte na ako sa kanya kaya hindi ko siya ipagpapalit. Biro yon para kay Jomar pero para sa akin ay naghatid yon ng kilig, Papa Dudut. Medyo nabahala ako kasi hindi ko nasabi kay Jomar na hindi ko magagawa ang request niyang chicharong bulaklak. Abalang-abala rin kasi ako kaya hindi ko na yon naisip. Ganun pa man ay confident ako na hindi mapapahiya si Jomar sa mga kainuman niya dahil sigurado akong masarap ang sisig ko. Nang dalhin ko na kina Jomar ang sisig at ilapag ko na sa gitna nila ay nagtawanan ng mga kasama ng asawa ko. Kinantsawan nila si Jomar kasi kailan pa raw nilagay sa sizzling plate ang chicharong bulaklak. Panayang biro nila ni Jomar at napansin ko na parang napipi ko na siya. Kahit na hindi pa siya lasing ay namumula na ang buong mukha niya. Alam ko na kapag ganon ay nagpipigil siya ng galit kaya medyo nakaramdam ako ng pagkabahala. Lalo na at masama ang tingin ni Jomar sa akin. Napahiya kasi siya sa mga kasama niya. Ipinaliwanag ko na lamang sa kanila na wala ko nabiling bituka ng baboy kaya hindi ko na yon nagawa pa. Nakita ko naman na nagustuhan ng mga kainuman ni Jomar ang pork sisig ko at sinabi pa nila na ayos lang na walang chicharong bulaklak kasi masarap naman daw ang sisig. Ang akala ko ay ayos na ang lahat para kay Jomar. Naginuman na sila at naging maingay na dahil walang patid ang pagkanta nila sa videoke.
Sa sobrang pagod ko ay sandali muna ako humiga sa aming kwarto para umidlip sandali. Sa tingin ko rin kasi ay wala na silang kailangan sa akin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog at nagising na lamang akong biglang may tumakip ng unan sa aking mukha. Nagpumiglas ako kasi hindi ako makahinga. Nang maalis ang unan ay nakita ko si Jomar na hawak ang unan. Galit na galit siya sa akin. Sa itsura niya ay alam kong lasing na lasing siya, Papa Dudut. Nang oras na yon ay narinig ko pa sa labas ang kantahan at pag-uusap ng mga kainuman ni Jomar. Jomar? Bakit? Natatakot kong tanong. Ipinahiya mo ko sa mga katrabaho ko? Alam mo ba yon? Dapat nagsabi ka na kaagad na hindi mo magagawa yung chicharong bulaklak na yan. Pawulong niyang sabi pero dama ko ang galit niya. Pasensya ka na. Sobrang busy ko na kanina kaya hindi ko na nasabi sa iyo. Mangiyak-ngiyak kong paliwanag. Napasigaw ako nang hinila niya ako sa aking braso at malakas na sinuntok sa tiyan. Binalaan niya ako na huwag maingay dahil kapag narinig daw ng mga katrabaho niya ay mas lalo niya akong sasaktan. Sa takot ko ay sinunod ko siya, Papa Dudut. Pigil ko ang aking pagsigaw at pag-iyak habang sinusuntok. Sinasampal at tinatadyakan ako ni Jomar. Ipinagpasalamat ko ng oras na yon na wala ron ang aking anak. Kahit bata pa siya at walang muwang ay ayokong makita niya ang ginagawa ng tatay niya sa akin. Lupaypay na ako nang huminto siya sa pambubugbog sa akin. Nakahiga na ako sa sahig dahil sobrang sakit ng buong katawan ko. Walang kamalay-malay ang mga kainuman niya na may nangyayari ng karahasan sa loob ng bahay. Gusto ko man na humingi ng tulong sa kanila ay iniisip ko rin si Jomar at ang imahe niya sa mga katrabaho niya. Ang buong akala ko ay tapos na ang lahat nang lumabas si Jomar ng kwarto. Siguro ay 10 minuto rin ang lumipas. Nagulat ako nang bumalik si Jomar at may dala siyang isang kaldero na may kumukulong tubig. Doon ako napasigaw ng malakas. Kahit masakit ang katawan ko ay bigla akong nagkaroon ng lakas para tumayo. Isinaboy ni Jomar sa akin ang kumukulong tubig. Nakaiwas man ako ay hindi pa rin nakaligtas na masabuyan ng mainit na tubig ang aking binti at paa. Hindi ko na kayang magpigil pa ng sigaw, Papa Dudut, at napaiyak na ako ng malakas dahil sa sobrang sakit. Naalerto ng napakalakas kong sigaw ang mga nagiinuman sa labas. Pumasok silang lahat sa bahay at nang makita nila ang kalagayan ko ay agad nila akong tinulungan at dinala sa ospital. Dahil nagkaroon ng saksi sa pananakit ni Jomar sa akin ay hinuli siya ng mga pulis at kinulong. Habang ang buong pamilya ko ay galit na galit kay Jomar. Nagaiyakan pa kami ng nanay ko. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit yon nangyari sa akin. Aniya wala raw siyang kwentang nanay dahil hindi man lang niya naramdaman na may nangyayari na palang masama sa akin sa kamay ng aking asawa. Pagkalabas ko ng ospital ay inurong ko ang kaso kay Jomar kahit pa may private group na willing akong tulungan. Sila yung tumutulong sa mga battered wife na kagaya ko. Iniisip ko pa rin si Jomar at ayokong makulong ang ama ng aking anak. Kahit na malaki ang pagtutol ng buong pamilya ko ay bumalik pa rin ako sa bahay namin ni Jomar at nagsama pa kami. Ang mahirap nga lang ay hindi ko magawang makalimutan ang ginawa niyang pananakit sa akin dahil nag-iwan ng malaking sugat sa aking mga binti at paa ang pagsaboy niya ng kumukulong tubig sa akin. Mas lumaki ang takot ko na baka bigla na lamang akong saktan at bugbugin ni Jomar. Pero ang masakit pa ay hindi man lang nag-sorry si Jomar sa akin. Wala siyang sinabi na magbabago na siya kahit ang mangako na hindi na yon uulitin ay wala. Sinubukan kong makisama ulit sa kanya alang-alang sa anak namin. Kaya nga lang ay hindi ko na magawang mabuhay pa ng mapayapa sa bahay na yon. Kaya isang araw ay bigla na lamang ako nag-decide na himawalay na kay Jomar. Habang kumakain ng almusal ay sinabi ko sa kanya na mas mabuti pa na maghiwalay na lamang kaming dalawa dahil mas lamang na ang takot kesa sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Tinanong niya ako kung saan ako titira. Ang sabi ko ay sa amin na lamang para hindi siya mahirapan ay sa akin na muna si Josh. Dalawin o puntahan na lamang niya sa bahay kapag gusto niya o kaya ay may oras siya.
Nagkaroon din kami ng kasunduan sa barangay kung magkano ang sustento na ibibigay niya sa anak namin. Hindi kagaya ng pagpapahirap ni Jomar noong magkasama kami ay hindi niya ako pinahirapan sa paghihiwalay naming dalawa. Nag-expect pa ako na pipigilan niya ako o kaya ay magmamakaawa siya na huwag siyang hiwalayan. Pero walang ganong nangyari. Siguro naisip rin niya na hindi maganda na magkasama kaming dalawa. Wala akong bigat na nararamdaman nang maghiwalay kami ng asawa ko, Papa Dudut. Alam ko kasi sa sarili ko na sinubukan ko magstay sa relasyon namin ni Jomar. Maraming beses kong sinubukan at hindi agad ako sumuko. Alam ko yon sa aking sarili. Kapag gustong makita ni Jomar ang aming anak ay hindi siya nagpupunta sa bahay bagkus sa labas niya palaging gustong makita si Josh. Alam ko na natatakot siya sa pamilya ko. Nahihiya rin siya siguro sa mga ito. Sa ngayon ay ganun pa rin ang setup namin ni Jomar. Masasabi ko na ang pagtapos sa relasyon namin ni Jomar kahit pa mahal ko siya ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko. Habang maliit pa ang anak namin ay pinaunawa ko na kagad sa kanya ang sitwasyon ng pamilya namin para kapag nagkaroon na siya ng isipan ay hindi na siya mahirapan na unawain ang lahat. Pero syempre hindi ko sinasabi sa kanya ang pananakit ng tatay niya sa akin noon. Kapag lumaki pa siya ay palagi kong ipapaalala sa kanya na ang pananakit ng babae ay mali. Ayokong maging katulad siya ng tatay niya lalo na at lalaki ang anak ko, Papa Dudut. Dito ko na po tatapusin ang aking sulat, Papa Dudut, at gusto ko rin sabihin sa ibang kababaihan na huwag kayong papayag na sasaktan kayo ng asawa o boyfriend ninyo. At kung sinaktan na kayo ay huwag kayong manahimik kagaya ng ginawa ko. Maging matapang kayo, huwag nating konsintihin ang pang-aabuso kahit pang gumawa nito sa atin ay ang taong mahal natin. Lubos na gumagalang, Faith. Isang mahigpit na yaka para sa lahat ng taong nakakaranas ng pang-aabuso. Palagi nating tandaan na ang pananakit at pang-aabuso, pisikal man yan o verbal, ay hindi tanda ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapakita po ng paggalang at kabutihan. Magandang malaman na nakawala na si Faith sa mapang-abuso niyang asawa at namumuhay ng hindi na sila magkasama sa iisang bubong. Tandaan natin na walang kahit na sinong lalaki ang may karapatan na saktan ang kanyang asawa o nobya. Walang sapat na dahilan para saktan ng isang babae dahil naniniwala ako na lahat ng problema at pagkakaintindihan ay nadadaan po sa pag-uusap ng may kasamang pangunawa. Huwag din natin kakalimutan na hindi lamang babae ang nakakaranas ng pang-aabuso. Maging mapagmatsyag din tayo sa ating kapaligiran dahil baka hindi natin alam may isang tao na nangangailangan ng ating tulong. Naghihintay lamang sila ng isang kamay na hihila sa kanila upang makawala sa mapang-abusong relasyon na kanilang kinasadlakan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.